Sa pangalawang beses na pagkakataon, nag-choke na naman ang Boston Celtics sa Game 2 laban sa New York Knicks matapos nilang masayang ang pinakamataas na 20-point lead sa third quarter at matalo 91-90. At kagaya ng nakaraang laro, nasayang na naman dito ang performance ni na Jaylen Brown at Derrick White na parehas sanang nakapagtala ng 20 points at si Jason Tatum 13 points, 15 rebounds. At isa sa mga dahilan ay ang napakalamyang opensa at depensa sa last quarter. In fact, umabot na naman sa 10 out of 40 ang kanilang 3-point shot. Hirap rin naman nga silang depensahan sa mga one-on-one ang ilang mga player ng Knicks kagaya ni Josh Hart na gumawa ng 23 points, Karl Anthony Towns 21 points, 17 rebounds, Jalen Bronson 17 points kasama ng clutch basket para maselyuhan ang panalo. Kaya sa pagkatalo, baon na ang Celtics sa 0-2 bago pa sila pumunta sa home court ng New York Knicks. Kaya posible at may posibilidad talagang mawali sila sa seryeng ito at hindi na makabalik pa sa kanilang home court. Samantala, kasabay nga ng pagtatapos ng season para sa Lakers, may ilang mga players dito ang magpapaalam at hindi na magbabalik sa lineup kagaya ni na Alex Len, Markieff Morris at si Jackson Hayes na kahit man malaki ang naiambag sa regular season, hindi pa rin naman nila ito pababalikin. Gagamitin na po nila ang pwesto nito upang makakuha ng mas malakas na sentro either sa market man yan ng trade o sa free agency. Sa madaling salita, literal na tinanggal ng Lakers si Hayes as soon as magtapos ang kanilang kampanya. Hindi na rin naman dito nakaligtas si Alex Len na halos wala rin naman nga pong ambag. Kaya as of now, meron na silang dalawang bakanting pwesto na magagamit para makakuha ng bagong sentro sa free agency. Alam na rin naman ng team na marami nga pong magagaling na available na big man ngayong season na pwede nilang papirmahin kaya hindi nila palalampasin pa ang ganitong klaseng pagkakataon. Sa kabilang banda, kahit man nga po natalo ang Minnesota Timberwolves sa Game 1 laban sa Golden State, hindi pa rin naman huli ang lahat dahil maaari nga silang makabawi sa Game 2 at maitabla sa 1-1 ang serye. Maaari nga po nilang samantalahin ang pagkakataon na out si Stephen Curry matapos itong magtamo ng injury sa kanyang hita. Pero sa kabila niyan, hindi pa rin naman naiwasan ng Minnesota lalo na ni Coach Chris Finch na magreklamo. Ayon sa naging pahayag nito, pansin nga po niya na parating hinahawakan at hinihila ng Warriors ang kanilang sentro na si Rudy Gobert na rason bakit hindi ito maayos na nakakakuha ng rebound. Ang mahirap pa dyan, hindi nga po sila dito nakakasungkit ni isa mang tawag mula sa mga referee. Kaya reklamo ng Timberwolves, kailangan nga daw ayusin ito ng mga officials para maging fair ang tawagan. Isa rin naman ito sa mga rason bakit sila natalo sa Game 1 noong nakaraang araw.